Okay, start na tayo. So, welcome sa ating market update. So, educational webinar, date ngayon ay February 12. So, review natin anong nangyari last week, no? And analysis natin for this week sa gold, USD, and Bitcoin. So, sa start tayo sa gold market, no? So, recently, alam natin na nag-create ng all-time high, no? Bagong all-time high sa gold market. Dahil yan sa fundamentals ng gold, no? Dahil recently meron tayong trade tension dahil sa tariff implementation ni Mr. President Trump, no? Dahil yun sa tariff, no, nag-cause ng fear sentiment sa market, kaya tumaas ang value ng gold market. So makita natin yung previous analysis sa gold, no, bullish bias tayo since 2,660 key level, and dito nung previous market update and coaching session na anticipate natin i-retest yung previous all-time high. Then dito nakita natin na nag-continue yung bullish move dahil nag-continue bullish sentiment sa gold market dahil sa fear sentiment and trade tension dahil sa tariff. Eh makita natin nag-create ng all-time high dito, yung pinakataas, yung peak ng gold price sa 2,940 price level, no? Eh makita natin, na-anticipate natin na possible profit taking dito. Eh nakita natin yung drop sa gold, no? So almost 300 to 400 pips yung drop. So recently ay yung nangyari sa gold, no? And dito naman sa USD, so nag-range lang siya, wala masyadong nangyari, no, as expected dahil bukas na yung inflation data. Kung titingnan natin dito sa data report, so Wednesday bukas na yung release ng inflation data sa US. So makita natin dito sa USD, so same pa rin bias natin, no, bullish bias, pero na-anticipate natin dito yung pullback lower, no. So makita natin yung bearish move sa higher time frame, daily time frame to. And nakita natin na bullish bias pa rin tayo as long as mag-hold above sa 107.2 key level, no? So itong key level na to, basta above siya yung price, bullish bias pa rin tayo. And possible i-retest pa rin tong 109.5 key level. So okay ba? So if may question, pwede kayo magtanong dito sa chat. So if nag-e-echo, sabihin nyo lang sa akin, ha, naka-record ito. And sa Bitcoin naman, same rin sa USD index na wala masyadong movement, no? So makita natin, na-anticipate natin yung range dito sa Bitcoin, no? Na possible na mag-range lang yan sa price level na yan. So paano ba i-trade yung range, no? So mag-buy ka lang dito sa mga lower key level. Diyan ka mag-buy sa lower wick. Then if mag-sell ka, dun ka maghanap ng sell position sa upper wick or sa taas ng key level, no? So pwede ka maghanap ng sell position dyan. So ganyan paano i-trade yung range. Dahil walang clear direction to. Kahit na overall bullish bias pa rin tayo sa Bitcoin dahil sa higher time frame market structure na bullish bias pa rin, no? Nakita natin yung bullish move dito. Yung nangyari na yun is nagre-range lang siya or consolidation. Same lang nangyari dito sa previous market structure. So nakita nyo yan? Na possible mag-range lang yan ng ilang weeks or months, no? Then possible if nag-break above sa all-time high or sa 109k key level, dun possible makita natin if nag-break above dito another bullish move sa Bitcoin, no? Possible i-target yung 130k key level or price level, no?
Pero as of now, yung analysis natin is consolidation or ranging sa price level na ito and ito, na possible ilang weeks yan abutin. Depende na lang kung ano yung fundamentals, market sentiment, kung mag-break above or break lower. So nakuha ba yung analysis natin, market update sa Bitcoin? Sa USD wala masyadong movement dahil nag-range lang. And sa gold naman, makita natin nag-create ng all-time high. So bullish move, no? Dahil yan sa fundamentals ng gold market. So any question, guys? So kapag sinabi kong above or below key level, I refer sa key level, no? Hindi mismo sa daily time frame or daily candle, no? Kasi kung titingnan mo yung key level, makikita mo yan sa lahat na time frame. So pwede mo siya makita sa lower time frame, higher time frame. So same lang naman yun. Magkakaiba lang ng time frame. Okay. Possible move ng gold. So makita natin dito sa gold. Mas maganda maghanap ng buy position dito, no? Dahil yung fundamentals ng gold ay pataas. Bakit ka magse-sell sa bullish fundamentals, no? And also, yung trend, bullish market structure ay pataas. Magse-sell ka lang if na-anticipate mo yung pullback move, no? Kagaya dito. So dito, before pa mangyari yung bearish move, dapat ma-anticipate mo yung bearish, yung pullback move, no? So dito ko magse-sell position. Ay yung best entry ng sell. So na-anticipate mo yan. So pwede mo i-hold yung trade mo and exit trade. Dapat marunong ka mag-anticipate ng move before pa mangyari, no? So if nag-bullish move, dito ko magse-sell position. Anticipate na possible mag-pullback lower. And nag-pullback na. So pwede ka dun mag-exit ng trade. Dahil yung market is hindi lang siya isang direction na pataas lang, may mga pullback move yan. So with experience, malalaman mo yung kung saan yung mga pullback moves, no? Kailangan mo i-timing sa market. So na yun, nag-pullback move na siya. Dito yung maganda buy entry, no? Minor key level dito. So kanina nakapag-buy ako dito, scalp trade. Dito sa 2882 price level, nakapag-buy ako dyan. Gamit yung trading system natin, may mga buy signal, no, sa lower time frame. So dito napag-exit na ako. Napag-scalp sell rin ako dyan, no. So ayun paano i-trade, no. Pwede mo i-hold yung buy position mo. If sa tingin mo na tataas pa siya next session or bukas, na pwede mo i-hold yung buy position mo if napag-entry ka. So makita natin ilang pips na yung movement na to. Nasa 200 pips na. So ilang oras lang malaki na yung movement sa gold dahil ang gold market ay volatile. So makita natin yung rejection sa time frame, no? Sa minor key level natin, ni-reject. So yung question mo, Mark, so yung price level na 3,000 sa gold, possible ma-reach by end of March, by end of February, no? Possible yan, anything is possible, pwede yan mangyari. Pero sa tingin ko hindi siya mangyayari sa February. Possible next month. Or possible March or April, no? And May. Kasi possible pa rin mag-deeper pullback ang gold, eh. Kung titignan mo yung structure, no? Na possible, ito yung peak. Possible mag-pullback lower yan ng matagal pa. And possible rin naman na this month, February, possible ma-reach yung 3,000 price level, no? Possible yan, no? Depende lang yan sa market sentiment and fundamentals. Kaya doon tayo naka-base, no? Huwag tayo mag-base sa technicals lang. Mag-base tayo sa ongoing fundamentals, market sentiment,
narrative ng market, no, kung ano nangyayari, dahil ayun yung nag-drive sa price, no. As of now, napaka bullish tayo sa gold market, no. So if na-hold ka dito, pwede mo i-hold yan na possible i-retest yung all time high. So ako kasi naka-scalp lang ako eh. So napag-exit na ako ng buy position. So any more question guys? So may echo. So may hindi pa naka-mute dito. Nag-echo pa rin ba? Guys, pasabi ko nag-echo ha. Okay. So if mga wala pang broker dyan, pwede nyo gamitin yung broker na gamit ko. So ito yung guide kung paano mag-register, no, sa Tickmill. Then if nag-register kayo, pwede nyo access yung trading system na gamit natin, yung FTA trading system, no. So dito may mga buy and sell signal, confirmation for entry, no, pwede natin gamitin. Non-repaint, hindi siya laging bind price, hindi siya nag-change ng position yung mga signal. And real-time market sentiment, no, ito yung currency pips, alam agad natin yung strength and weakness ng mga currency. Pwede tayo mag-form ng bias, hindi na natin kailangan tingnan yung lahat ng currency pair para malaman yung sentiment, no. And automatic plotting ng key levels, yung key levels na ginagamit natin sa trading view, sa MT4 automatic na lang siya mag-plot. So makita natin dito yung key levels dito. So kaya tayo nag-buy position dahil possible i-retest ng market yung key level na ito. So na-attract yung price sa key level, no, possible dito maganda mag-exit ng position if naka-buy position ka. So napag-buy tayo dito kanina, no, sa gold. Dahil may buy signal, nag-exit agad tayo dito. Then if naka-hold ka, naka-buy ka dito, pwede ka mag-exit dito, no. Dahil sa key level, possible yan mag-pullback lower, no. Possible mag-profit taking dito sa key level. So ayun yung purpose ng key level natin, no? Automatic siya lalabas sa chart natin. And tools best to show best time to trade. So best time to trade, makita natin dito sa chart natin yung mga line na to sa taas. Makita natin dito, ito yung best time to trade, no, during this time period, no. Dito madalas yung malaki yung volume, no, may galaw yung market. So dun ka madalas mag-entry, maganda mag-entry during this time. Dahil may volume yung market. Halimbawa dito nag-buy tayo dito dahil during ito sa best time to trade, no. Napag-buy tayo dyan. So ayun yung purpose ng trading system, no. So any more question guys? So register lang kayo sa link na to. Register sa browser, hindi sa app. Ano pa? Mga trade ideas sa gold. Makita natin yung previous analysis natin dito, no. Yung bullish move dito. Ilang pips na yung tinaas. And ngayon naman is nag-create na siya ng all time high. USD, no, yung sell signal, yung bearish move sa USD. And pwede nyo i-check yung mga previous trade ideas natin dito. Dito naman meron tayong mga market update sa YouTube and sa Facebook, pinupost natin yan. Pwede nyo i-review yung mga market update natin. And sa coaching session, no, mga previous. So recommend ko panoorin yung mga earlier episode like episode 1, episode 2 dahil na-explore natin dyan yung mga iba't ibang topic, no, ng tinuturo natin sa fundamental, central bank, pricing and concept, key levels, volume and volatility, no, market session, and etc. So, maraming tayong topics na tinuturo dyan. So any more question guys? So tapos na tayo sa market update.